Restless I see in me where we strayed away by the power of your love. Holy God. Labing kamahanan nga Dios, nagapasalamat kami ning buntaga nga ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw dinhi sa kahanginan. Salamat nga imong grasya sufisyente ug ang imong kamot dili kini mubo kundi hataas kini aron sa paghikap niadtong tanan nga dunay panginahanglan. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong panalangin ning maong programa nga kini magdala og panalangin ngadto sa matag usa nga nagapaminaw. Sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluluwas. Amen ug amen. Praise God. May bundag sa itong mga kaigsunan nga nagapaminaw o nagasunod kanunay nga itong tulumanon din sa kahanginan, Worship on Air. Kini nga program sa Throne of Grace Global Fellowship na imutang sa May Gonzales, Simino, Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Nining buntaga mga igsoon kung nakadre sa Iligan, ako kang imbitahon sa paraghiusa or pakigduyog, pakigambahan sa katawhan sa Dios sa Throne of Grace Global Fellowship karong buntag alas 9 magsugod mga igsoon, taman kini sa may alas 11 no 11:30 unyang hapon doon ay Bible training, dayon sa Wednesday ang atong midweek prayer meeting 6 o'clock magsugod mga igsoon. Ayo kalimot nining buntag mga kaigsuonan no, ang Throne of Grace Global Fellowship dali lang ni tultulon the same building nga giabangan sa Pag-ibig Office og sa PhilHealth nata diha sa 4th floor. Saka lamang na ay mga ushers nga nagahulat kanimo. Welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship. O gunya mga kaigsunan, nagpasalamat usab kita nga ini nga enrollment ang mga estudyante nato sa college na ka-enroll sila. Thank you very much sa tanan nga nagasuporta pinaagi sa ilang finances. Ang Dios magapanalangin kanimo. O gusab ang atong pasalamatan nga ang niining bulan sa Nobyembre dili na pud madugay moabot na pud ang bulan sa Disyembre. At panahon usab kini nga atong tagaan og pahalipay ang mga kabataan nga naa sa garbage site, street children, riverside og nasa other from the mountainous places in Iligan. So mo kana mga kaigsunan nga magpasalamat kita sa atong mga kaigsunan nga sila nakikauban kanato ning maong buluhaton pag reach out no, changing our communities, transforming our communities one child at a time. One child at a time. Atong dili nimo ma-change as a whole diretso kundili magsugod kita sa usa ka bata. Kung kitang tanan dunay gitawag og burden sa transformation sa tong community, mag-apod tagtag sa kabata, tingali matabangan ang tanang bata mga kaigsunan nga wala maka-eskwela. So kita karon atong abrihan ang atoang singkasing aron sa pag-accommodate nining mga bata nga nanginahanglan nga matabangan nato nga mapa-eskwela sila. Praise God. O mga kaigsunan, ato ang atong mga kaigsuunan sa Tacloban, ang atong mga kaigsuunan sa Bohol, ang atong mga kaigsuunan sa Monga City, nga sila mga kaigsuunan na natandog no ang ilang pagbati. Atong giampo nga ang Dios magalig-on kanila, magapanalangin kanila. Praise God. O salamat sa Dios unsay atong ikatabang, mutabang kita aron sa ingon ana makaabot ang tabang nato kanila. Mga igsoon, miaging sindong kita gitabangan diri, so magunahuna pud kita unsaon nato sa pag-reach out, pagtabang adto sa atong mga kaila. Sige, diretso sa imong mga kaila. Kay kung ang tanan mga kaigsuonan maka matabangan, magtinabangay, walay malisod, kundili tanan mga kaigsuonan makalatas sa mga pagsulay tungod sa tabang nato sa mga pagampo sa finances ug material nga butang nga unsay atong ikatabang sa mga kaigsunan nga naa na biktima. Salamat sa Dios nga niining iyang grasya nga gihatag kanato nga ang impact sa Bohol nga linog
mas kusog pa, mas kuyaw pa kaysa Haiti. Og pilay nangamatay sa Haiti mga kaigsunan perting daghana. Apan nagpasalamat kisa sa Dios nga ang Dios puno sa grasya diri sa Pilipinas bisag nga nadto kakusog dunay gihapoy nakalas nga nasubok kita mga more than 100 pero nga atong pasalamatan sa Dios kay wa tabiyain niya. So mga kaigsunan bisag unsaon natong analyze niya nakata sa katapusang mga adlaw ug gikinahanglan na nga atong bukhon ang atong mga mata alang sa kausaban, no, alang sa pagbalik nato ngadto sa Ginoo aron sa pinaagi sa paghinulsol. So kitang tanan mga kaigsunan maghimo og mga pag-ampo ngadto sa Dios alang sa atong nasod ug alang sa ubang mga tao nga nagapuyo sa atong nasod. Dalaygon ang Dios og karon moadto kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. We will discuss this morning about eternity, kanang walay katapusan. Og kini gihimo mga kaigsunan sa Genesis 1:27. So God created man in His own image, in the image of God He created him, male and female He created them. Ang Dios nagahimo kanila, male and female. Hinumdumi kini nga lalaki babae ra ang gihimo sa Dios. Mao na nga ang lalaki babae mo ni ang original nga hinimo sa Ginoo. So atong makita ni mga kaigsunan nga kining paghimo sa tao dili lamang kay mag-edad lang tag 50 or 100 pinakataas. Nagaingon ang Ecclesiastes chapter 3 verse 11. God has planned eternity in human heart. Dinhi sa atong kasing-kasing gibutang sa Dios ang eternidad. Matud pa ni Abraham Lincoln, surely God will not have created such being as man to exist only for a day. No, man was made for immortality. Ang Dios, ang tao gihimo nga wala untay katapusan mga kaigsuunan. Mao na nga pinaagi sa kapakyasan ni Iba o ni Adan ug ni Iba ang atong representative nga sila makaigsunan na napakyas sa pagsubay sa standard nga gibutang sa Dios sa Garden of Eden. Mao na matod pa sa Bible, death entered, ang kamatayon nisulod ug tungod niana mga kaigsunan ang tao labing dugay ni binta 100 mga kaigsuunan matapos na ang iyang kinabuhi. Pero nagahisgot ang Dios og eternidad. Sa ito pa, dunay gawas sa kamatayon, duna pa'y eternity nga adtuan sa tao. Muna nga, this life is a preparation for the next. Kining kinabuhi mo kini ang atong pagpangandam unya sa sunod na to nga kinabuhi. Atong paminahon ang giingon ni Thomas Brown. At most, you will live 100 years on earth, but you will spend forever in eternity. Your time on earth is as but a small parenthesis in eternity. Matud pa ni Thomas Brown. Sa ito pa, ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan daw tuldok lang. Ang pinakadako di kanato makaigsunan nga kasinatian, ang dako natong mga adlaw nga pagpuyo katong didto gyud sa eternidad. Wala na'y katapusan mga igsoon. So you are created to live forever in Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God He created him, male and female. So we are designed according to God's image, and God is immortal. So ang atong design is immortality. Kay ang Diyos walay kamatayon, ang Diyos walay katapusan for eternity. So ang tao yang gihimo sa iyang dagway for eternity. Mga kaigsunan mo, kini ang original, to live forever. Even though we know everyone eventually dies, death always seems unnatural or unfair. The reason we feel we should live forever is that God wired our brains with that desire. One day your heart will stop beating. That will be the end of your body and your time on earth, but it will not be the end of you. Sa ato pa, bisag mohunong
pitik ang imong kasing-kasing apan dili pa kini mo'y atong katapusan, mga igsoon. Dunay eternidad nga gibutang sa Dios sa atong kasing-kasing. Your earthly body is just a temporary residence for your spirit. Nakita na to, the Bible calls your earthly body a tent, to your future body as a house. The Bible says when this tent we live in our body here on earth is turned down, God will have a house in heaven for us to live in, a home He Himself has made, which will last forever. 2 Corinthians 5:1. Si Apostol Pablo mo ay nagsulti niini, nga kining atong lawas kung kini malaglag, ang atong puluy-anan nga maong lawas, or payag-payag, lawas na to. Kung kini malaglag, pinaagi sa mga natural calamities, katong nangamatay mga kaigsuunan, sa natural calamities, sa bagyo, sa linog, mga kaigsuunan. Matubara kung kini mamatay, apan dunay balay nga ihatag sa Dios nga dili na kini mamatay. Matubara sa balaang kasulatan, heaven, it will turn down, God will have a house in heaven for us to live in, a home He Himself has made, which will last forever. Dunay lahi nga puloy-anan, ilisdan ang atong lawas nga mamatay sa dili na mamatay, og mo kini ang saad sa Dios, mga igsoon. So praise God kini atong mga loved ones nga tuwa na nagauna kanato, hallelujah, didto sa gingharian, mga kaigsunan, didto mo magkita gyapon kita uban ang lawas nga wala nay kamatayon. So life on earth offers many, eternity offers only two. Number 1 is heaven. Number 2 is hell. Ang una, ang langit. Ikaduha, ang inferno. Nga gi-offer ni ining gitawag og eternity. Walay katapusan. Ang inferno, walay katapusan. Ang langit usab walay katapusan. But the question is, where do you want to spend your life? Where do you want to spend your eternity? In heaven or in hell? Mga igsoon, ako mupili gyud ko sa langit nga magkauban ko sa Ginoo. Your relationship to God on earth will determine your relationship to Him in eternity. If you learn to love and trust God's Son, Jesus, you will be invited to spend the rest of eternity with Him. On the other hand, if you will reject His love, forgiveness, and salvation, you will spend apart from God forever. So mga kaigsunan, our relationship to God is very important. Importante pag-ayo nga kita mo salig sa Dios. Dawaton ta ang kaluwasan, ang pagpangayog pasaylo sa Dios, kay kana mao'y ganghaan paingon sa eternidad. Mga kaigsunan, matud pa ni Lewis, no? Si C.S. Lewis said, there are two kinds of people, those who say to God, thy will be done, and those to whom God say, all right then, have it your way. Have it your own way. So mo kini ang ingon ni Lewis. So mga kaigsunan, asa man kita, mingon kita, thy will be done, O Lord. Or mingon ang Dios, okay, muha mo'y tumanon. Ang prayer nga gitudlo ni Jesucristo kanato is, thy will be done on earth as it is in heaven. Matuman ang imong pagbuti sa yuta, maingon man dito sa langit. So relationship to God determines your relationship to eternity. Be sons and daughters of God. Ang ingon sa Ginoo sa John chapter 1 verse 12, kung as we receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Kita mudawat kaniya, atong dawaton si Kristo Jesus, mahimo kitang anak sa Dios, mga kaigsunan. In verse 13, nagingon siya, who will born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but God. Ang Diyos gayud mao'y nagpadala kang Jesucristo. So it is important for us to accept Jesus Christ as our own personal Savior. Believe Jesus, the name of Jesus, in heaven is the home of the Father. We will be with Him. If we have Jesus, then we have the way to heaven. My brothers and sisters,
we are now standing in the last hour. Niya na kita sa katapusang mga gutlo, hugna sa kapanahunan. Nga gikinahanglan na nato ang pagpangandam sa atong kinabuhi. Praise God, dawata si Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Sa di pa ko muhunong dinis kahanginan, ako kang tagag opportunity sa pagdawat kang Hesus Kristo. Pagampo, kuyog ka nako ni mong pagampo. Amahan nga Diyos, akong giila nga si Kristo mo'y akong Ginoo. Mauray akong manuluwas. Pasaylo ako sa akong kasalanan. O si Kristo Jesus na ang akong Ginoo sa akong kinabuhi. Daghang salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. Praise God. Higalag igsuon nining buntaga, ang Diyos may plano si mong kinabuhi. Alagara ang Ginoo. O imong makaplagan ang plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Og nining buntaga mga igsuon, nagpasalamat kita nga ang Diyos nagpanalangin kanimo. Ang Diyos mag-aayo sa imong mga balatian. Ang Diyos magakuyog kanimong mga panalangin. Dagang salamat sa imong pagpaminaw ning atong tulamanon Worship on Air program sa Throne of Grace Global Fellowship. Kini ang inyong anchorman si Pastor Rudy Isik, Senior Pastor sa Throne of Grace. Ang Diyos magpanalangin kaninyo makaigsunan og alang sa tumang kabataan dinhi sa Iligan City. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Amen. Jesus Christ, His Son, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Is given Jesus Christ, the Son.